Nag-kontra ka na ba? Or patapos na yung work permit mo? Anong gagawin mo? Uuwi ka ba? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. Magandang araw mga sir. Bala ko lang i-share, i-open. Nag-text sa akin yung kasamahan ko. Mamaya ipapakita ko yung message niya, yung text niya. Paano kasi yung employer namin nagsabi sa kanya na di na raw siya marirenew at di raw siya mabibigyan ng LAMIA. Nakakalungkot dahil nga sa mga nangyayari ngayon. Kahit siya nabigla dahil daw nagsabi sa kanya noon at nangako yung employer namin na marirenew yung work permit niya at magkakaroon ng LAMIA. Eto nga siguro yung employer namin di alam yung mga mangyayari dito ngayon sa Canada na magbabago yung mga policy dito. Kasi above 6% kasi yung unemployment rate dito. Kasamahan ko siya sa trabaho. Pero ibang lahi. Hindi siya Pilipino. Mag-expire yung work permit niya etong February. Nakakalungkot. Hindi na siya marirenew. Kasi kahit yung employer namin gusto siyang i-renew, yung owner ayaw magbigay ng high wage. Hindi kaya magbigay ng $32 per hour or mas mataas pa. Nabigla rin siya kasi hindi niya expect na magbabago yung mga policy. 6 or 8 months before o before 1 year yata, nakakausap ko na siya. Sabi ko mag-apply na siya ng PR kasi walang kasiguruduhan dito tulad ngayon, nagbago yung mga policy, di ba? Bigla-bigla nagbago, bigla-bigla nagbago yung ihip ng hangin dito. Kaya nga, ang sabi nung iba, kung meron kang pagkakataon or kung meron kang nakitang pathway para sa'yo, i-grab mo na or applyan mo na agad. Ayun ang sabi nila. Kasi bukas, mamaya, bigla-bigla na lang magbabago yan, bigla-bigla na lang tatanggalin ng IRCC, magbabago sila ng policy. Kaya kung meron kang pagkakataon, mag-apply ka na ng PR talaga or sa pathway na yun, kung ano man yung gusto mong pathway. Ayun nga, yung kasama ko nakakaawa dahil andito rin kasi yung family niya, yung asawa niya, pati yung anak niya. Yung feeling mo na nakapag-settle na kayo dito, na akala mo magtatagal na kayo or talagang makakapag-apply na kayo ng PR. Kaso ayun nga, hindi niya kagad na process or na apply. Kasi takot siya mag-take ng English exam. Ang sabi ko nga sa kanya, kahit mababa, mag-take ka lang. I-try mo. Kasi ngayon, ang CLB yata ngayon dito sa Alberta, sa ibang pathway, is pwede yata yung 4. CLB 4. Ayun, puro siya sabi na mag-aaral muna siya, mag-schooling muna siya, hanggang sa bigla-bigla na lang eto ngayon, nagbago nga or nagpalit ng policy yung IRCC dito.
na yung mga low wage na LAMIA hindi na ipaprocess. Kasi above 6% kasi yung unemployment dito sa Alberta. Yung employer kasi namin, pinakakuan siya na merong LAMIA. Noong mga time na yun, parang mga July yata, July pa or June pa sa nung bago talaga magbago yung policy. Nagsasabi yung employer namin na meron na raw LAMIA. O di syempre ngayon, yung kasamahan ko ngayon, panatag siya na siguro makakapag-renew siya ng work permit. Siguro ang nisip niya, baka next year siya mag-asikaso ng PR after ngayon, after ma-renew yung work permit niya. Kaso ayun nga, hindi mo talaga aasahan yung mga pagbabago talaga dito. Nung nagsabi yung employer namin na sorry sa kanya na di siya magbibigyan ng LAMIA, ayun lang, talagang nakakalungkot. Kasi di siya ready. Kahit na naghanap siya ngayon, kahit na nag-a-apply siya, pero talagang wala talaga nagbibigay ng LAMIA ngayon, pahirapan. Ang payo ko nga sa kanya or sa kanila, mag-apply muna ng visitor para magkaroon sila ng status after nung work permit. At habang nandito sila, naka-visitor, baka may pagkakataon sila makahanap ng bagong employer. Tapos, ang mahirap nun, yung meron kang utang na may iwan dito. Kasi, pagkakaalam ko kasi, meron silang financing na nakuha na sasakyan. Kahit na second hand, pero pagkakasabi niya sa akin around 25,000. Kaya kung paano yun dapat isettle pag halimbawang wala ka ng status, i-comment yung mga sir kung ano ba dapat gawin pag ganun. Kasi kahit ako, di ko alam kung dapat bang bayaran agad yun, or kung dapat mong kausapin yung bangko na wala ka ng status, na expire yung work permit mo, na di ka na na-renew. Kasi nga siyempre, anong ipang babayad mo, di ba? Kung wala ka ng trabaho. Ayun lang yung mahirap, yung may mga nakuha ka ritong mga financing or mga utang sa credit card. Okay lang kung mabayaran nila para maganda yung record nila, para if ever na makabalik man sila dito, at least yung record nila maganda. Ayun lang, nakakalungkot. Kaya nga nainggit sila sa akin dahil at least daw ako nakapag-apply daw ako ng PR. Yung sabi ko kasi nung time na yun, sabi ko, nung maubos na yung oras ko, yung panahon ko, sabi ko dapat na kumilos ako. Kasi kung hindi ako gagalaw, sabi ko walang mangyari. Sabi ko, ang bilis pa naman ng rito, ng oras mga sir. Sabi ko, yung 2 years mo na work permit, kulang yun tingin ko. Dapat yun, within time frame pa lang, ng umpisa pa lang ng work permit mo, sana makapag-apply ka na. Or yung mga documents mo is ready na para sa pag-apply mo ng PR. Ang sabi ko nga doon sa kasamahan ko is keep in touch lang doon sa employer namin, kasi sabi ko baka after 3 to 4 years magbago ulit yung mga policy dito. Baka makabalik sila, makuha ulit sila ng employer namin. Kasi ngayon talagang tingin ko hindi ngayon yung tamang panahon para mag-Canada. Ikaw, anong gagawin mo kung pa-expire na yung work permit mo at end of contract ka na? Uwi ka ba? Or mag-i-stay ka dito?